The Boss Husband. Credit to the author. 1134-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Sa kanilang ginhawa, pagkatapos ng 2 araw na kasiyahan, hindi na uwi sa Cold War ang kanilang honeymoon trip sa Korea. Bago sila umalis sa Korea, gayunpaman, sina Justin at Marian ay kailangang dumalo sa opisyal na seremonya ng handover ng pamilya Park. Ang pagretiro ni Park Ji-yeon bilang presidente ay nangangahulugan na ang posisyon ng executive president ay ipapasa kay Sheila. Ang konsepto lamang ng isang batang babae na halos nasa 20s na nakaupo sa ganitong posisyon ay parang hindi makapaniwala, ngunit hindi pamilyar sa sinuman na si Park Ji-yeon ang personal na gagabay sa kanya sa daan. Sa buong unang ilang taon, ito ay hindi hihigit sa isang pamagat habang natutunan niya ang tradad. Sa katunayan, ang bagay na tunay na kumikiliti sa interes ng ibang tao ay ang mana ng Starmon, na dati nang naipasa sa maraming henerasyon. Ang seremonya ng pagbibigay ng pamilya Park ay binubuo ng higit pa sa pagbibigay ng kumpanya at mga ari-arian. Alam ng ilan sa mga mayayamang Korea na matatanda na walang sinuman maliban sa patriarch ng pamilya Park ang magkakaroon ng pagkakataong makilala ang tunay na halaga at paggamit ng Starmon. Maraming tao ang sumama sa kanilang mga hula kung ano ito. Ang ilan ay nagtaka kung ito ay ilang bihirang kayamanan habang ang iba ay nag-iisip na ito ay isang lihim na formula sa mahabang buhay. Ito ay mula sa mga ancestral reservoir ng nakabaon na ginto, mga gemstones, at iba pa na gagamitin bilang pundasyon upang makabangon sa kaso na ang pamilya Park ay nahaharap sa pagbagsak. Gayunpaman, ang mga ito ay mga pagpapalagay lamang at walang nakakaalam kung ano ang nakatagong sikreto ng pamilya. Noong ika-11, inireserba ng pamilya Park ang pinakamalaking event hall ng Sheila Hotel sa Seoul, isa sa mga negosyo sa ilalim ng Starmon Group. Ang katotohanan na maaaring sakupin ng pamilya Park ang lugar na ito, kung saan ang mga Korean national leaders ay karaniwang nag-imbita ng mga VIP, ay nagpakita ng malaking impluwensya ng Starmon Group. Nang si Justin, na nakasuot ng matalinong business suit na espesyal na pinili ni Marian, ay lumitaw kasama ang kanyang asawa sa Mar-a-Lago na bulwagan, ito ay siksikan na ng daan-daang matataas na bisita na dumating ng maaga. Ang ilang mga reporter mula sa mga kumpanya ng mainstream media ay nagse-set up na ng kanilang mga kagamitan para sa mga layunin ng pagbaril. Ang handover ng pamilya ng Starmon Group ay isang piraso ng upper-class social news na nakakuha ng atensyon ng maraming tagalabas. Ang mataong mga waiter ay nakasuot ng mga tradisyonal na hanbok na itinatampok ang kahalagahan ng seremonyang ito. Bago ito, si Justin ay partikular na humiling ng mas kaunting pagkakalantad sa media sa kanyang sarili at sa kanyang asawa. Dahil dito, hindi umahan si Park Ji-yeon para batiin sila para maiwasan ang atensyon. Nang malapit na ang tanghali, masayang umakyat si Park Ji-yeon sa entablado sa saliw ng ilang background music. Nang mapansin ng matandang pangulo na bumagay at ang kanyang mapula-pula na kutis, halos lahat ay napabulalas dahil akala nilang lahat ay mahina na siya sa kanyang karamdaman kamakailan. Walang nag-aakala na magiging ganito kalakas ang hitsura niya. Ang ganitong eksena ay agad na nagpalaki sa mga presyo ng stock ng Starmon Group ng ilang porsyento. Pagkatapos ng lahat, bilang tagapagtatag at backbone ng kumpanya, ang kalusugan ni Park Ji-yeon ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa stock market. Sa sandaling iyon, nagpakita si Park Ji-yeon ng isang malakas na aura sa isang maikling sulyap lang na dumaan sa sahig. Kasunod nito, tumahimik ang karamihan ng mga panauhin, matanda man o bata, at nagsimulang makinig ng magalang. Bukod sa mga ingay na nagmumula sa mga nagsasalubong na mga spotlight at mga shutter ng kamera, binalot ng katahimikan ang venue. Mga Ginoo at mga Ginoo, hayaan ninyong ipahayag ko ang aking lubos na pasasalamat sa inyong pagdalo dito sa seremonya ng pagbigay ng pamilya ng Park. Malalaman ng mga nakakilala sa akin na ako ay isang prangka na tao na hindi mahilig makipagtalo sa paligid, kaya't nang walang karagdagang pag-aalinlangan, gagawin ko na ngayon ang anunsyo.
Ayon sa mga prinsipyo ng utos ng ating pamilya kasama ang prinsipyo ng mana, ako, si Park Chester, ay nagpasya na isuko ang aking padre de pamilya. Ang apo, si Sheila Moon. Brainchild sa loob ng mga dekada. Matapos suriin ang talento at katalinuhan ng aking mga anak at apo, nagpasya akong italaga din si Sheila bilang susunod na presidente ng kumpanya. Gayunpaman, huwag mag-alala tungkol sa pagiging bata at walang kakayahan ni Sheila dahil ang matandang ito dito ay malakas at malusog pa rin ngayon. Kahit pagkatapos ng handover, magkakaroon pa rin ako ng malaking kontrol sa likod ng mga eksena bilang chairman. Ang kinalabasan ng nakakatuwang anunsyo ni Park Chian ay hindi masyadong inaasahan ng mga naruroon. Dati, marami ang nag-aalala na ang murang edad ni Sheila ay maaaring maging dahilan upang hindi niya mapaglabanan ang ganoong pressure. Sa kabila nito, sa nakikita nila ngayon, nominal lang ang handover dahil fit at maayos pa si Park Chian. Gayunpaman, matagumpay nitong napatalsik ang mga malisyosong layunin ng mga miyembro ng pangunahing at panig na pamilya ng Parks. Kasabay nito, nagsilbing babala rin ito sa kanila na huwag nang maulit ang kasaysayan sa anumang nangyari kay Park Jong-hyun. Matapos talakayin ang dalawang bagay na ito, ngumiti si Park Chian ng maayos at sumenyas kay Sheila sa likod ng entablado, na nagudyok sa kanya na umakyat sa entablado. Ngayon, nagsuot si Sheila ng puting frilly princess dress na may lace hems. Ang bilog na kwelyo nito ay nakaupo sa kanyang dibdib ng maayos, na binabalangkas ang kanyang cleavage ng walang kamali-mali at pinatingkad ang kanyang mga prominenteng collarbones. Ang damit ay kumapit sa kanyang maisla na baywang, na pumukaw ng aura ng kabataan at nakasisilaw na kariktan. Ang kanyang itim na tinta, malasutla na buhok ay kumikinang na may kakaibang alindog sa ilalim ng nagliliyab na mga spotlight habang ang mga ito ay maluwag na bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang kanyang banayad na balat at kaakit-akit na mga katangian ay tila bumihag sa mga puso ng mga kabataang lalaki sa bulwagan at ang kanilang mga mata ay nagsimulang kumislap sa pagkamangha. Ang mga taong ito ay sanay makipaglaro sa mga babaeng celebrity na dumaan sa plastic surgery. Ito ay hindi nakakagulat na sila ay walang pagtutol patungo sa isang natural na kagandahan tulad niya na hindi kailanman napunta sa ilalim ng kutsilyo. Isang palakpakan ang tumaas mula sa sahig at umalangaw-ngaw ang hiyawan ng paghanga sa napakagandang bulwagan. Ang kanyang hitsura ay tila nag-iiwan ng maraming bibig na nakanganga. Ito ang tunay na epitome ng isang taong ipinanganak na may pilak na kutsara sa kanilang bibig. Kung sino man ang mapapangasawa sa kanya ay hindi lamang magkakaroon ng kagandahan sa bahay kundi maging ng bundok ng ginto. Sa katunayan, kahit si Sheila mismo ay hindi inaasahan ito. Lumaki siya sa isang bahay ampunan mula nang mamatay ang kanyang mga magulang noong bata pa siya. Hindi sumagi sa isip niya na balang araw, magiging limelight siya ng mga upper class na individual na ito at isang babaeng tycoon na may 10 bilyong halaga ng mga asset. Kung nagkataon, siya ay bumagsak ng kahit isang beses, hindi sana siya pinagkalooban ng lahat ng mga bagay na ito ngayon. Hindi niya makikilala ang sino mang gusto niya, at ang lahat ng susunod ay hindi mangyayari. Wala sana siya kung nasaan siya ngayon, nakatayo sa mismong entablado na ito. Ang buhay ay binubuo ng maraming iba't ibang pagkakataon at pagkakataong pangyayari, ngunit sa gitna nito, tila dinidiktahan din ito ng kurot ng pagtitiyaga sa sarili at ng mga prinsipyong ating sinusunod. Medyo proud si Park Chian nang marinig ang palitan ng mga papuri sa audience. Bagamat nakadirekta ito kay Sheila, tuwang-tuwa pa rin siya bilang isang elder. Mula sa pananaw ng isang matandang lalaki na may limitadong oras na natitira, ang isang bata na maaaring magmana ng kanyang karunungan at pagsusumikap ay ang pinakadakilang obra maestra ng kanyang buhay. Walang pag-aalinlangan, ang muling pagsasama ni Sheila pagkatapos ng masusing pagsisikap ay nagsiwalat na kahit na siya ay isang work in progress pa ay hindi pa niya natatapos ang pag-ukit, siya ay nagtataglay ng sapat na potensyal. Sheila, halika at batiin ang lahat. Napangiti si Park Chian. Sa kabila ng pagiging isang bundle ng nerbiyos, binati ni Sheila ang mga tao sa madla alinsunod sa mga tamang etiquette sa isang formal na pagpupulong. Inilagay ni Park Chian ang isang braso sa maliit na balikat ni Sheila sa pagtatangkang bawasan ang ilan sa tensyon ng kanyang apo. Lahat, naway makuha ko ang inyong atensyon.
Sa katunayan, mayroon pa akong isa pang anunsyo na gagawin ngayon tungkol sa isang bagay na hindi ko pa nabanggit noon. Kaagad, ilang hingal ng hinala ang narinig mula sa madla. Walang naintindi sa nasa isip ni Park Chian. Inangat ni Sheila ang kanyang ulo sa pag-uusisa. Hindi pa ito nabanggit sa kanya ng kanyang lolo. Nagpatuloy si Park Chian ng walang pag-aalinlangan, malakas at malinaw ang kanyang boses, upang magsimulang matuto ang ating Sheila tungkol sa pamamahala sa kumpanya ng walang labis na pag-aalala, nagayos ako ng isang maluwalhating kasal para sa kanya. Wow! Isang kaguluhan ang naganap sa mga manunood. Marami ang nabigla. Agad namutla ang mukha ni Sheila at naalarma siyang tumingin kay Park Chian. Hindi niya nakita ang pagdating nito. Lolo broken bar, ano ka broken bar? Nang hindi na hinintay na matapos si Sheila, sinimanggutan ni Park Chian ang dalaga. Mag-uusap tayo pagkatapos nating bumaba ng stage. Mula sa malayo, bumalik si Justin sa kanyang katinoan mula sa walang pagod na pagkatulala at tumingin sa paligid na may pagkalito. Sa tabi niya, nagkomento si Maria na nagtataka, "Honey, ang kasal ni Sheila. Ito kaya ang kontrata ng kasal sa pamilya Gang?" Umiling si Justin. "I doubt it. Kung oo, I don't think he would announce it out of the blue." Kahit papaano, medyo nakaramdam ng kaba si Justin, ngunit hindi niya matukoy ang mga posibleng dahilan. Sa ibaba, medyo malapit sa harap ng entablado ay si Gang Gaichong at ang kanyang anak, si Gang Woo, ng pamilya Gang. Malalim na nagsalubong ang kanilang mga kilay sa pangungutya at kawalang kasiyahan ang makikita sa kanilang mga mata. Tila hindi nagbigay ng abiso si Park Chian habang pinipilit, as a lot of you may know, Lawyer Kim of the Kim family has always been the Star Moon Group's legal advisor. Ang pinakamamahal na anak ni Lawyer Kim, Kim Jip is also my trusted personal bodyguard. I am confident in his personality and capabilities. Rather coincidentally, Kim Jip and Sheila are ever engaged in the industry, though they are the same family ages and ever engaged in the industry. Magkaibigan kami ng mga Park sa loob ng maraming henerasyon, bilang matalik na kaibigan, ang parehong ideya ay sumagi sa isip namin ni Lawyer Kim na bumuo ng isang kontrata para sa kasal para kay Sheila at Kim Jip. 11:35. Nang ipahayag ito, nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng mga manunood. Walang sino man ang umasa na hahayaan ni Park Chian na magpakasal ang tagapagmana sa pamilya Kim. Dagdag pa sa kalokohan, ang pinag-uusapan ay si Kim Jip, isang dating sundalo ng Special Forces. Gayunpaman, sa masusing pagsasaalang-alang, mapapansin ng sinumang mapagmasid na tao na ito ay talagang isang matalinong desisyon. Ang kasal na ito na inayos ni Park Chian ay naging ganap, perpektong kahulugan. Kahit na ang Kims ay hindi isang pamilya na may napakalaking kayamanan o isang high-end na pampulitika na pamilya, ito ay isang pamilya pa rin na walang sino man ang nang-ahas na maliitin. Tulad ng sinabi nito, ang mga ninuno ng pamilya Kim ay mga kriminal na opisyal ng batas sa panahon ng Goguryeo at mula noon ay tumatakbo na sa industriya ng batas. Ang law firm ng Kims ay kilala sa buong mundo sa loob ng maraming henerasyon, na namamahala sa pag-aayos ng mga legal na usapin para sa iba't ibang malalaking negosyo sa Korea. Ang pinakadakilang suporta ng isang pamilyang may kaakit-akit na makasaysayang pinagmulan ay walang iba kundi ang mga network at pagsang-ayon na naipon sa mga dekada. Ang pamilya Kim ay hindi kailanman nagalit sa sinuman, at sa halip, tumulong sa nasabing mga pamilya sa mga mahihirap na panahon. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanila? Sino ba naman ang hindi magbibigay ng mukha sa kanila? Higit pa rito, hindi kailanman nakipag-ugnayan ang pamilya Kim sa negosyo o industriyang pampulitika. Ang isang lalaking tulad ni Kim Jip ay pumunta lamang sa mga espesyal na puwersa at nanatili ng ilang taon upang magsagawa ng mga tungkulin sa serbisyo militar. Sa huli, binitawan niya ang pagkakataong maging opisyal ng militar at umuwi. Hindi siya pabor na maging abogado at piniling maging bodyguard, ngunit wala pa ring kaugnayan sa mga industriyang magdudulot ng mga alitan sa interes. Ang pinakanakababahala na bagay para sa pamilya Park mula sa palitan na ito ay natural na ang posibilidad na si Sheila, bilang tagapagmana, ay nanganganib na lumunin ng mga Kim pagkatapos ng kasal at mga anak. Walang ibang pangunahing pamilya ang nababagay maliban sa pamilya Kim.
Sila ay isang maaasahang pamilya sa loob ng maraming henerasyon at naging mga kaibigan din ng pamilya, sa makatuwid, sila ang kanilang pinakakatiyakang pinili. At saka, si Kim Jip ay isang palihim ngunit kaakit-akit na binata. Napanood na siya ni Park Chian mula sa murang edad at mapapatunayan niya iyon. Hindi may kakaila na siya talaga ang ideal match para kay Sheila. Kung mayroong emosyonal na batayan sa kanilang dalawa, karamihan sa mga taong naruroon ay pigilin ang pag-iisip sa mga naturang kadahilanan. Sa materialistikong upper class na lipunan, ang mga damdamin at pagmamahalan ay hindi hihigit sa isang mahinang biro. Nang huminto ang mga galaw sa kanilang mga ulo, ang mga mata ng mga manunood ay sabay-sabay na dumausdas patungo sa backstage, na nakatuon sa binata na tahimik na nakatayo doon. Hawak pa rin ni Kim Jip ang kanyang signature na walang pakialam na ekspresyon habang siya ay nakatayong matangkad na naka-white dress shirt at isang matching suit, 3 metal ball na nakapatong sa kanyang palad. Walang kahit isang bakas ng kanyang iniisip ang nahahayag sa kanyang mukha o sa kanyang mga mata. Sa ibaba ng entablado, naging berde ang mukha ng mag-ama na duo ng pamilya Gang. Ngumuso si Gang Gaichong sa galit. Sa pagtalikod, umalis siya sa malaking bulwagan ng hindi lumilingon. Napansin ng ilang mga tao sa madla ang kanilang pag-alis, ngunit walang nag-abala na kumuha ng pangalawang sulyap. Sa loob ng kanilang mga puso ay higit na panunuya. Sa entablado, ang magandang mukha ni Sheila ay naging pulang kamatis. Habang iniisip ng lahat na siya ay nahihiya sa pangyayari, siya ay talagang galit at sama ng loob. Sa totoo lang, cool si Sheila tungkol kay Kim Jip at walang laban sa kanya. Ngunit halos hindi sila nag-uusap. So saan ba nagmula ang engagement na ito? Sa ilalim ng panggigipit ng maraming bisitang ito, alam ni Sheila na hindi niya maipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan at magdulot ng eksena kay Park Chian. Sa kanyang pag-aatubili, napahawak siya sa kanyang labi at napangiwi. Nang marinig ang pagsasalin ni Justin, si Marian ay nabigla sa pagkamangha. Paano nangyari ito? Masyadong arbitrary, pagmamaktol ni Marian. Pilit na ngumiti si Justin. Ito ay isang pamantayan sa mga pangunahing pamilya. Ang interes ng pamilya ay palaging ang pinaka-prioridad. Si Kim Jip ay malinaw na mas mahusay na pumili para sa Sheila, kaysa sa taong iyon na si Gang Woo. Pinaikot ni Marian ang lalaki. Madali lang para sa iyo na sabihin iyon. I bet you're feeling indignancy right in there, she remarked snarkily with a brief sulyap sa kanyang dibdib. Paano ako? Ano ang kinalaman nito sa akin? Sumagot si Justin na may pagkukunwaring magaan sa kanyang tono. Hindi na kailangang sabihin, hindi iyon binili ni Marian. Cut it out, I know you way too well. Para kang nakalunok ng patay na ipis. Marahan na nagsalita si Justin, honey, hindi mo na ako maiisip na isang taong napakadumi ngayon, hindi ba? Hindi ko maitatanggi na marumi talaga ako, ngunit si Sheila ay parang nakababatang kapatid sa akin. Inakusahan ka ba na may hindi naaangkop na pag-iisip tungkol kay Sheila? Ikaw mismo ang nagsabi nito, malamig na pagsingit ni Marian. Natigilan si Justin at nauutol siya, nahihirapang hanapin ang kanyang dila. Sa isang nanlulumong kibot balikat, siya ay umungol, mukhang may nagtangkang magayos sa akin. Biglang naging mabagsik ang ekspresyon ni Marian at nanlaki ang kanyang mga mata ng walang pag-iingat. Kung hindi mo man lang pabayaan si Sheila, gagawin ko broken bar. May gustong sabihin si Marian, ngunit hindi niya mahanap ang tamang salita. Mag-file para sa isang diborsyo. Huwag mo siyang pansinin. Kahit siya ay nagdududa kung kaya niyang gawin iyon. Inabot ni Justin at niyakap ang babae na may tilang ngiti sa kanyang mukha. Okay, okay. Don't swear this and that now. Imposible sa pagitan namin ni Sheila, okay. Lagi lang niya akong inaaway at sinasabing mas maganda siya, mukhang gusto niya ako. Naisip ni Marian sa kanyang sarili, ang mga pagkilos na iyon ang nag-aalala sa akin. Gayunpaman, walang paraan na sasabihin niya ito sa kanyang mukha. Kaya naman, ibinasura niya ang naiisip na may halong buntong hininga. Dahil sa parehong mga dahilan, hindi maiwasan ni Marian na asahan ang kanilang pag-alis sa Korea, mas maaga mas mabuti. Sa pagtatapos ng salo-salo, sa wakas ay umatras sila sa tirahan ng park pagkatapos maaliw ang mga pangunahing pamilya, mga kilalang tao, at mga politiko ng sapat.
Sa daan, inubos ni Sheila ang lahat ng posibleng paraan para pilitin si Park Chian na bawiin ang kanyang desisyon. Gayunpaman, si Park Chian ay naninindigan hinggil sa kanyang mga pagsasaayos, na inihayag na walang puwang para sa negosasyon. Bagamat ito ay isang paalitang kasunduan hanggang ngayon, ang episode na ito ay nagpabigat pa rin sa dibdib ni Sheila na parang isang bato, kaya masakit para sa kanya na huminga. Sa sandaling makapasok sila sa sala ng tirahan ng Park, agad na tumakbo si Sheila patungo kay Justin at hinaila ang kamay nito. Kuya Justin, tulungan mo akong pag-usapan ito ni Lolo. Lagi kanyang pinakikinggan. Sinalubong ni Justin ang mga mata ni Park Chian ng alanganin. Hindi ako maaaring makialam sa ganitong uri ng bagay bilang isang tagalabas. Higit pa rito, si Kim Jip ay isang matuwid at tapat na tao. Hindi ito masama. Sa pagsasalita, sumulyap si Justin kay Kim Jip na hindi pa rin umimik. As usual, nasa tabi ni Park Chian si Kim Jip. Mula sa kanyang patuloy na walang ngiti, mabangis na ekspresyon, hindi katakataka kung minsan ay napagkakamalan siya ng mga tao bilang isang dumaranas ng paralysis ng nerbiyos sa mukha. Si Sheila ay napabusangot sa inis at tinawag si Kim Jip, "Hoy, Kim Jip. Magsalita ka, pwede ba? Sa tingin mo, pareho tayong magpakasal kapag halos hindi tayo nag-uusap. Pwede bang tumigil ka na sa pag-arte na parang wala kang narinig?" Isang malalim na pagsimangot ang nakaplaster sa noo ni Park Chian. "Sheila, paano mo makakausap si Kim Jip sa ganoong kawalang galang na paraan? Siya ang iyong fiancé, karapatang ari." Walang kahit katiting na pagbabago sa ekspresyon ni Kim Jip. Parang hindi man lang siya nag-abalang kilalanin si Sheila. Tinadyakan ni Sheila ang kanyang mga paa sa pagkagalit at ikinuyod ang kanyang nakakuyom na mga kamao sa hangin. "Lahat kayo binubuli sa akin. Titigil na ako sa pakikipag-usap sa inyo." Kasabay nito, tumakbo ang batang babae sa itaas ng hagdan, sinipa ang kanyang sapatos na may mataas na takong at halos matamaan ang ilang mga katulong. Pinagmasdan ni Yunjong ang mga mukha ng lahat na may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata. Wala siyang choice kundi sundan si Sheila sa itaas. Tungkulin pa rin niyang pangalagaan si Sheila kung tutuusin. Tahimik na sumulyap si Kim Jip sa itaas at isang hindi maipaliwanag na emosyon ang tila lumipad sa kanyang mga mata. "Mr. Gibson? Ms. Lysander, pasensya na. Si Sheila ay karaniwang masunurin. Kaya lang ang ganitong uri ng impormasyon ay medyo mahirap lunukin sa isang kisap mata." Walang magawang umiling si Park Chian. "President, wala pang 20 si Sheila, maaari mong dahan-dahan ang mga bagay-bagay," hindi napigilan ni Marian na sumigaw. Ang arranged marriages ay hindi nakaakit sa kanya. Binaliwala ni Park Chian ang kanyang pahayag. Mula sa pananaw ng mga mayayaman tulad ng ating sarili, ang pagkakaroon ng tagapagmana sa maagang bahagi ng buhay ay nagsisilbi lamang na kapakipakinabang at hindi nagdudulot ng pinsala. Kung tutuusin, ang pag-aaral at karera ay maaaring maghintay. Kung ang mga bagay na tulad nito ay naantala, ito ay magiging sanhi lamang ng pabago-bago ng puso at kawalan ng pasensya. Pero kung ayaw ni Sheila kay Kim Jip, hindi ba ito makakasama kay Sheila at Kim Jip? Pinindot ni Marian. Hinampas ng ulo ni Park Chian si Kim Jip at nakangiting nagtanong, "Kim Jip, gusto mo ba si Sheila?" Hindi nagbigay ng direktang sagot si Kim Jip sa tanong. "Ayon sa utos mo, President." Mukhang inaasahan na ni Park Chian ang sagot na ito. Tawa siya ng tawa. "Anak, maaaring makaluma ang iyong ama, ngunit ikaw ay nasa isang bagong antas." Pagbalik kay Justin, nagsimula si Park Chian, "Mr. Gibson, naaalala mo pa ba ang taong iyon ng North Boreo clan na nagkunwaring Kim Jip?" Tumango si Justin, medyo nagulat sa biglaang pagbanggit. "Ano ang tungkol dito?" Sa totoo lang, ang kanilang mga aksyon ay hindi lamang para i-frame siya ngunit ang buong tukana ay isa ring napakatalino na panlilinlang. Si Kim Jip ay ang nag-iisang anak na lalaki ni Lawyer Kim at si Lawyer Kim ay may access sa isang walang putol na database sa Starmon, kabilang ang impormasyon sa aming pamilya. Kung ang mga ito ay mahuhulog sa maling mga kamay, magagamit nila ito sa kanilang kalamangan upang manipulahin ang pamilya Park. Sasabihin ko na sinisira nila ang pagkakataong ito sa pamilya namin ni Kim.
Inaresto si Jeep sa ganoong paraan, maaaring ma-brainwash ng North Boreo clan ang pamilyang Kim na pumanig sa kanila, sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang opisyal na kapangyarihan. May isang anak na lalaki si Lawyer Kim at nakita ko siyang mature. Higit pa siya sa isang kabataan na pinapaboren ko. Kaya't sa huli, nagpapasalamat ako sa iyo, Mr. Gibson. Salamat sa iyo na si Kim Jeep at ang pamilya Kim, gayon din ang ating mga sarili, ay hindi nasasangkot sa sakuna. Sa pagsasalita nito, mataimtim na yumuko si Park Chian. Sumunod naman si Kim Jeep na nakatingin sa tabi niya at yumuko. Hindi inaasahan ni Justin na may higit pa sa nakikita. Sa katunayan, hindi binanggit ni Park Chian na si Lawyer Kim ay may hawak din na ebidensya ng katiwalian ng kanyang mga anak, at ang mga ito ay nilalayong ibigay kay Sheila sa hinaharap. Hanggat nasa kamay ni Sheila ang mga materyal na ito, hindi siya magagawang pagmalupitin ni Park Chian at ng iba pang matatanda. Inilatag ng maayos ni Park Chian ang lahat sa pinakamalinis na paraan na maiisip. Sa sandaling maging biyenan ng pamilya Kim, makakaupo na si Sheila at makapagpahinga. Kasunod nito, ang mga tao ay nagtagal ng kaunti para sa isa pang usapan sa sala. Tila walang plano si Park Chi na magpahinga ng maaga gaya ng kanyang nakagawiang gawain. Habang lumalapit ang hating gabi, biglang inutusan ni Park Chian ang isang kasambahay na ipatawag si Sheila sa ibaba. President, dapat ay tulog na si Sheila, gabi na. Tinangka ni Maria na itago ang kanyang sorpresa habang pinipigilan niya ang kanyang utak upang ilagay ang isang daliri sa mga intensyon ni Park Chian. Magiliw na ngumiti si Park Chian. Na, baka magalit sa akin ang bata pero hinding-hindi siya magpapabaya sa kanyang mga tungkulin. Nakipag-appointment ako sa kanya para tapusin ang opisyal na handover sa hating gabi. Sina Justin at Marian ay nagpalitan ng may pag-aalinlangan. Tila mayroong isang himpapawid ng misteryo sa paligid ng sitwasyong ito. 11:36. Pinag-isipan itong mabuti ni Justin. Maaaring may kinalaman ito sa mga Starmon pendants. Ang gasukli na pinadala sa kanya ay wala na. Marahil ay itinatago ito ng pamilya Park sa kanilang sarili para sa kanilang pribadong personal na paggamit. Maya-maya ay bumaba na si Yunjung kasama si Sheila na naiirite pa rin. Nakasuot ng brown na Amerikana, mukhang handa na siyang umalis ng bahay. Hindi nagalit si Park Chian sa sarili niyang apo at ngumiti, Yunjong, you can stay. Sheila, sumunod ka sa lolo mo. Huminga ng mahina si Sheila. Walang salita, nagmamakaawa siyang umalis ng bahay. Walang magawang umiling si Park Chian. Mr. Gibson, M.S. Lysander, magpahinga ka ng maaga. Sinulyapan ni Park Chian si Kim Jeep, pagkatapos ay sabay silang lumabas. Sa labas ng tirahan ng park, naghihintay sa kanila ang isang itim na Mercedes-Benz G550 at dalawang Mercedes-Benz GL Series na SUV. Kasama ni Kim Jeep, nagdala si Park Chian ng isa pang dosena matipunong bodyguard. Matapos pumasok si Park Chian at ang kanyang entourage sa G550, lahat ng tatlong kotse ay nagmaneho patungo sa hilaga at unti-unting nawala sa gabi. Nagtataka si Justin tungkol sa pagpapasa ng pamilya Park. Ngunit nang makita kung paano pinili ni Park Chian na umalis sa hating gabi kasama ang napakaraming bodyguard, malinaw na ito ay sinadya upang maging sikreto. Nagpasya si Justin na itago ang kanyang mga tanong sa kanyang sarili. Bumalik ang mag-asawa sa itaas para magpahangin bago ihampas ang sako, naiwan si Yunjong sa ibaba ng hagdan na matiyagang naghihintay sa pagbabalik ni na Park Chian at Sheila. Makalipas ang isang oras, sa isang liblib na gusali sa hilagang bahagi ng Seoul, malapit sa Bokhansan National Park. Huminto ang tatlong Mercedes-Benz sa harap ng kulay abong gusali na may isang dosenang palapag. Ang lahat ng mga gusali sa madilim na lugar na ito ay mukhang mula sa ibang panahon. Si Sheila, na ayaw na magalit si Park Chian, ay nahihiyang nagtanong, Lolo, nasaan tayo? Inakay ni Park Chian si Sheila pababa ng kotse, hinawakan ang kamay ng babae, at sinabing habang naglalakad sila patungo sa gusali. Ito ang sangay ng Korea ng Swiss Bank. Ang sangay ng isang sangay. Tama. Ang kasalukuyang sangay ng Swiss Bank ay malapit sa sentro ng pananalapi, ngunit ito ang orihinal na lugar ng Swiss Bank.
Bagamat hindi na ito isang inookupahang workspace, nagsisilbi na itong bank vault para sa ilang partikular na customer. Habang nakikinig sa paliwanag ni Park Chian, nakarating na sila sa unang antas ng gusali. Sinuri ng ilang mukhang batong security guard ang kanilang mga ID at kinulit sina Park Chian at Sheila. Nang matapos sila, monotonous na nagsalita ang isa sa mga security guard. President Park, Lady Sheila, salamat sa iyong pakikipagtulungan. Maligayang pagdating, ngunit humihingi kami ng paumanhin. Hindi namin mapapasukin ang iba. Lumingon si Park Chian. Kim Jeep, dalhin mo ang iyong mga tauhan at bantayan sa labas. Pinapapasok lang nila ang mga customer na may appointment. Mangyaring manatili sa labas. Walang pagtutol si Kim Jeep. Iminuwestre niya ang mga tauhan niya ng ilang sulyap na unti-unting lumabas at pamwesto. Hinayla ni Park Chian si Sheila sa loob ng gusali at isang blonde, puti, nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng suit ang lumabas upang salubungin sila. May name tag sa kanyang dibdib na nagsasabing Donald, Deputy CEO ng Swiss Bank Korea Branch. President Park, ikinagagalak kitang makita. Lady Sheila, magandang gabi. Magalang na yumuko si Donald. Napangiti si Park Chian, Mr. Donald, mangyaring manguna. Gusto naming makita ang item number 1. Oo naman, sa ganitong paraan please. Hindi nagaksaya ng oras si Donald at iginiya ang dalawa patungo sa mahabang daanan. Bilang ang pinakamailap na pasilidad ng imbakan ng Swiss Bank na naglalaman ng napakahalagang mga bagay, pera, at mga piraso ng alahas para sa kanilang mga customer, ang lumang gusaling ito na may hindi mapagpanggap na panlabas ay puno ng makabagong teknolohiya sa loob. Ang bawat pulgada ng loob nito ay nasa ilalim ng maingat na mata ng mga surveillance camera sa halos lahat ng anggulo at mabigat at isang hanay ng mga sandata ang nakatago sa buong gusali upang pigilan ang mga paglabag ng mga nanghihimasok. Ang buong gusali mismo ay pinatibay ng mga plate na bakal na halwang metal na nakatago sa mga dingding. Pagkatapos maglakad sa ilang tawiran, sinundan ni Sheila at Park Chian si Donald sa isang entrance ng elevator, kung saan naghihintay ang isang Caucasian receptionist na nakangiti. Inaya silang dalawa ni Donald sa elevator at sinara ang pinto. May kakaiba sa elevator na ito. Napagtanto ni Sheila na walang mga pindutan para sa mga sahig. Kinuha ni Donald ang isang access card mula sa kanyang bulsa at iniskan ito sa isang display screen sa elevator. Ang screen ay nagbalik ng ilang pangungusap sa English, na humihiling ng fingerprint identification at isang retinal scan. Itinutok ni Donald ang kanyang mga fingerprint at mata sa screen, at sa wakas, lumitaw ang ilang mapipiling palapag sa screen. Nang hindi umimik, pinili agad ni Donald ang huling opsyon, G20. Nagsimulang humandar ang elevator. Ngunit nagulat si Sheila, nagsimula na silang bumaba pababa. G20. Nangangahulugan ba iyon ng 20 palapag sa ibaba ng lupa? Nagulat si Sheila. Paano may tatago ng gayong ordinaryong gusali ang 20 palapag sa ibaba nito? Para kay Sheila, na namuhay ng ordinaryong buhay hanggang ngayon, ang ganitong bagay ay napakabigat para sa kanya, dahilan para makalimutan niya kung bakit siya pumunta rito. Si Park Chian naman ay walang pakialam. Siguradong 100 beses na siyang nakapunta rito. Bumukas ang elevator pagdating nila sa G20. Sa harap nila ay isang malawak na field ng puting tiles, kisame, at ang mga dingding sa paligid nila. Ang mga puting metal na pinto ay mayroon ding display screen. Ang malinis na silid na ito ay napuno ng pin drop na katahimikan. President, ang item number 1 na inimbak ng pamilya Park ay nasa room 7 na. Kakailanganin lamang nito ang iyong fingerprints at retinal scan upang i-unlock ang pinto sa iyong pasukan. Hihintayin kita sa elevator. Mangyaring maglaan ng maraming oras hanggat kailangan mo, tumango si Donald. Nagpasalamat si Park Chian at dinala si Sheila sa room 7. Ginawa ni Park Chian ang retinal scan sa harap ng pinto ng silid na siyang huling hakbang papasok sa silid. Binuksan ni Park Chian ang pinto at ngumiti kay Sheila na puno ng curiosity.
Ngayong gabi, pagkatapos makita ang ancestral treasure ng aming pamilya, hahayaan sila ni Lolo na ipasok ang iyong data sa system para mabuksan mo ang pintong ito sa hinaharap. Kinakabahang tumango si Sheila. Dati, hindi binanggit ni Park Chian kung ano man ang kanilang titingnan. Ngunit ngayon ay malulutas na sa wakas ang mga tanong sa kanyang puso. Pagkatapos ay inilock ni Park Chian ang pinto pagkapasok sa kwarto. Sa silid, isang malungkot na ligtas ang nakaupo sa ibabaw ng isang parihabang mesa na may dalawang upuan. Pumunta si Park Chian sa harap at inilagay ang password sa safe. Sa ngayon, ang password ay kaarawan ni Lolo. Ngayong gabi, papalitan namin ito sa iyo. Bumukas ang safe nang magsalita siya. Napabuntong hininga si Sheila at nanlaki ang mga mata na nakatingin sa bagay na lumitaw sa harapan niya. Isa itong kulay abong cuboid box na halos kasing laki ng dalawang palad. Ito ay tila gawa sa bato o isang bagay na metal. Nakita ni Park Chian si Sheila na nakatagilid ang ulo habang nagtataka at naalala nito ang unang beses niyang nakita ito. Naguguluhan din siya. Uto anak, huwag mo lang tingnan. Ito ay isang kayamanan na nagpoprotekta sa ating pamilya sa mga henerasyon. Ikaw ang magiging Panginoon nito simula ngayon. Sige, damhin mo ito para sa iyong sarili. Tumango si Sheila at maingat na naglakad sa harapan saka kinuha ang kulay abong kahon. Oh my! Tumalon si Sheila at binitawan ang kahon. Napakalamig, paanong mas malamig pa sa yelo. Parang bato, pero hindi rin. Napangiti si Park Chian. Ayos lang. Halika, hayaan mong buksan ito ni Lolo. Inilabas ni Park Chian ang isang kahon ng alahas mula sa bulsa ng kanyang suit, na nagpakita ng isang crescent pendant na mayroon si Sheila noon. Sa tabi nito, may isa pang palawit na hugis bituin, na gawa sa parehong materyal. May kintab din at kumikinang ang bituin na may 5 puntos ay parang lumiliko na streamer. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sheila na mayroong dawang mababaw na uka sa ibabaw ng kulay abong kahon. Dapat silang para sa gasukli at bituin. Ang gasukli at bituin kaya ang susi na nagbukas ng kahon. Dahan daw ang inilagay ni Park Chian ang crescent at ang bituin sa kahon. Matapos itong matagumpay na mai-embed, ang kulay abong kahon na mukhang mahigpit na selyado ay nagsimulang magpakita ng asul na puwang mula sa gitna. Sheila, tingnan mong mabuti. Ito ang sagradong kayamanan na ibinigay sa ating pamilya Park. Seryosong nagsalita si Park Chian habang kinukuha ang kahon at saka bahagyang nanginginig. 11:37. Sa ikalawang pagangat ng kahon, ang buong silid ay naliwanagan ng isang makinang na asul na kulay. Matapos hamupa ang asul na glow, nabunyag ang laman ng kahon. Napalunok si Sheila. Pagtingin niya sa loob ng kahon, naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na pagkabigla dito. Ito ay tiyak na isang nakalilitong bagay. Sa katunayan, si Sheila ay hindi maaaring balutin ang kanyang ulo sa paligid nito. Ito ay isang bola ng magandang aqua blue. Ito ay tulad ng pagtingin sa mga kristal ng yelo sa nalalatagan ng nyebe ng mga bundok, o tulad ng pagtingin sa azure na tubig dagat. Hindi, ito ay mas parang buhay na bola ng elemental na tubig na naglalabas ng kaaya-ayang lamig na hindi masyadong malamig. Sa loob nitong transparent na asul na bola na tila may sariling buhay, mayroong isang makalupang dilaw na core na naglalabas ng kumikinang na halo sa paligid nito. Paano maalis ng sino mang kanilang mga mata sa isang bagay na tulad nito? Sinubukan ni Sheila ang kanyang makakaya upang matukoy kung ano ang kumikinang na mga dilaw na particle, ngunit walang pumasok sa isip. Para silang mga bituin sa langit, nakakalat dito at doon, naglalaho paminsan-minsan. Ang asul na bahagi na ito at ang dilaw na katapat nito ay gumawa ng perpektong pagsasanib ng likhang sining sa kabila ng mundong ito. Imposibleng alisin ang mga mata mula rito. Pagkaraan ng mahabang panahon, emosyonal na sinabi ni Park Chian sa isang tabi, "Anak, hindi ba ito maganda?" "Oo, ito nga." Tumango si Sheila. Sa unang pagkakataon na itinoon ko ang aking mga mata dito, gumugol ako ng mahabang panahon sa paghanga dito, sabi ni Park Chian. Walang nakakaalam kung paano nakuha ng ating mga ninuno ang kayamanang ito.
Ayon sa aking ama, nakilala ng ating ninuno ang isang Diyos sa kabundukan na nagbigay sa kanya ng kayamanan na ito. Ang alamat ay paulit-ulit na napakaraming beses kahit na hindi ko mapatunayan ang pagiging tunay nito. Anuman, ang ating pamilya ay nag-iingat ng kayamanang ito sa maraming henerasyon at sa lahat ng mga paghihirap na nawala sa aming pamilya sa libu-libong mga paghihirap. Sa loob ng maraming taon, walang makakapagpabagsak sa atin, kaya't tinatamasa natin ang mga henerasyon ng kaluwalhatian at kasaganaan. Sa wakas ay binawi ni Sheila ang kanyang atensyon at nagtanong habang nanginginig, "Lolo, ang kayamanang ito. Ano ito?" Umiling si Park Chia na may mapait na ngiti. To tell you the truth, hindi rin alam ni Lolo. Ang bagay na ito ay palaging nasa kahon na ito. Ang kahon na ito ay ginawa mula sa ilang material na hindi namin alam. Ang aming pamilya Park ay may patriarch na sinubukang magsagawa rin ng ilang pananaliksik tungkol dito, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin namin matukoy kung saan ginawa ang kahon na ito. Kung ano ang nasa loob nito, mas mahirap makuha ang anumang bagay na nasa loob nito, ang dilaw na bahagi ay mas mahirap makuha ang anumang asul na impormasyon tungkol dito. Ngunit tiwala ako na ang isang material na hindi pa natutuklasan sa lupa ay marahil ay isang meteorite ang nagbawas nito, gayunpaman, hanggat nasa atin ito, malalampasan ng pamilya Park ang anumang bagay na ibinabato sa atin ng buhay. Si Sheila ay hindi lubos na kumbinsido. Ang bagay na ito ay tiyak na misteryoso para sa babae, ngunit hindi ito masyadong nakakapanghina dahil alam ni Sheila na may mga taong tulad ni Justin. Sila ay mga kapangyarihang lampas sa pangunawa ng mga normal na tao. Kung nakuha ni Justin ang kanyang mga kamay dito, malamang na makakahanap siya ng sagot. Gayunpaman, alam ni Sheila na ito ang pinakamahalagang sikreto ng pamilya. Dapat niyang sundin ang mga prinsipyo at huwag ipaalam sa iba ang tungkol dito. Ang pamilya Park ay may ilang kayamanan na hindi dapat umiral sa mundong ito. Hindi nakakagulat na kailangan nilang maingat na itago ito 20 palapag sa ilalim ng lupa sa Swiss Bank. Hindi nakakagulat na ang patriarka lamang ng pamilya ang pinahintulutang makaalam ng pagkakaroon nito. Ang ganitong uri ng bagay ay mas mahalaga kaysa sa ilang hindi mabibaylang kayamanan. Habang si Sheila ay abala sa pag-aaral mula kay Park Chian tungkol sa pagpapatakbo ng mga bagay dito, pag-reset ng bagong password at iba pa, isang itim na figure ang sumulpot sa tuktok ng gusali ng Swiss Bank sa tahimik na gabi. Isang mahaba at itim na damit ang lumipad sa hangin. Sa ilalim ng maitim na balabal na iyon, ang isang maskara ng pangil ay nagbigay ng isa pang layer ng disguise. Ang taong ito ay hindi nakikilala. Kung narito si Justin, tiyak na mapapansin niya na ito ang lalaking nakaitim na roba na nagligtas sa kanya nang wala sa oras sa Australia. Maliit na bagay na dapat kong asikasuhin. Half sa inis ang lalaking nakaitim na robe ngunit wala rin siyang magawa. Bang! Sa pagitan ng kuryente at mga spark na nakakalat kung saan-saan, hindi napigilan ng gusali ang labis na kapangyarihan ng True Yuan sa loob nito. Tulad ng isang bloke ng keso na pinuputol, ang gusali ay babagsak anumang oras. Si Kim Jip at ang mga gwardya na naka-duty sa labas ay todo kilabot. Ang lahat ng ito ay masyadong biglaan, walang sino man sa kanila ang nakakuha ng pagkakataong mag-react. Magtago ka! Sumigaw si Kim Jip, tumalon sa isang pambihirang sandali ng gulat, habang pinagmamasdan ang mga bloke ng semento na nagsisimulang gumuho. Ilang beses nanguya ang lalaking nakaitim na damit. Nanatili siyang mababa at palihim na gumalaw nang walang nakita. Sa pagtingin sa mga mortal na tumatakas at tumatakbo palayo, ang lalaking nakaitim na roba ay tumakbo patungo sa unang palapag ng gusali. Parang, hindi, wala dito. Dapat nasa ilalim ng lupa kung ganoon. Kahit na pinutol na ang kalahati ng gusali, hindi pa rin niya mahanap ang kanyang hinahanap. Ang matatag na infrastruktura ng Swiss Bank, kasama ang maraming layer ng metal alloy plate, ay nakagambala sa kakayahan ng kanyang banal na kahulugan na makita ang lokasyon ng target. Binaril niya ang isa pang itim na True Yuan shockwave, na bumukas ang mga pinto ng elevator. Sa halip na subukang tanggayan ang mga bakal na halwang metal na patong-patong, nagpa siya ang itim na robe na pasabugin ang elevator para bumaba.
Gayunpaman, sa ikalawang pumutok ng paputok, napansin ng lalaking nakasuot ng itim na damit na may aberya. Lu! 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 Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang nakakataong alarma. Hindi lang iyon, napakaraming ilaw ng babala ang na-activate, sabay-sabay na nag-iilaw sa bawat pulgada ng gusali. Nakakainis. Mukhang kailangan kong kumilos ng mabilis. Alam ng lalaking nakaitim na roba na maraming tao ang susugurin. Ang pasilidad na ito ay hindi masyadong malayo sa lungsod at ang alarma na ito ay napakalakas na marahil ay maririnig ng milya-milya ang layo. Ang Swiss Bank ay tiyak na hindi nagtipid sa kanilang mga sistema ng seguridad. Pagkatapos ng lahat, ang pasilidad ng imbakan na ito ay isang mahalagang asset. Walang ibang pagkaantala, mabilis na pumasok ang lalaki sa elevator. Napaapak siya ng malakas at lumitaw ang isang malaking buta sa elevator. Diretso siyang bumaba patungo sa target niya. Sa guest room sa ikalawang palapag ng tirahan ng park. Dahil sa hindi neresolba na tensyon kay Justin, kinailangan niyang matulog sa sahig nitong mga nakaraang araw. For the sake of his pride, kinailangan niyang magpanggap na nag-e-enjoy din siya. Hindi nakatulog ng maayos si Justin ng gabing iyon. Nang makarating na ang sirena sa kanilang lugar, napakalambot nito para hindi mapansin ng karamihan. Gayunpaman, si Justin ay sobrang sensitibo sa mga espesyal na ingay tulad ng sirena. Kung ito ay ibang araw, hindi na ito pinansin ni Justin, ngunit ngayon ay iba. Halatang galing sa hilaga ang sirena na ito. Iyon ang direksyong itinaboy ni na Park Chian at Sheila sa gabing iyon. Tumayo si Justin mula sa kanyang kutsan at mabilis na nagpalit ng casual na damit. Ang kanyang mga galaw ay gumising kay Marian, na mahimbing na natutulog. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo? Matutulog na sana ako. Hehe, pasensya na. Matulog ka na, mahal kong Marian. Nakarinig ako ng ilang ingay ng sirena na nagmumula sa hilaga. Titingnan ko, nag-aalala ako na baka may nangyari kay Sheila at sa iba pa, sabi ni Justin. Humph, ano ang pinakamasama na maaaring mangyari? Nawala ka na ba sa kuko mula sa pagtulog sa sahig? Kaya ba gusto mong lumabas, para makipagsaya sa ibang babae? Galit na galit si Justin. Paano niya nagawang magkaroon ng ganito? Ipapaliwanag ko sa aking mahal na asawa pagbalik ko, talagang nag-aalala ako ngayon. Si Justin ay tumakbo palabas sa balkonahe, tumalon, at nawala sa kadiliman. Umupo si Marian at galit na tinapik ang kumot. Shit Justin, tatakbo ka palabas ng walang paliwanag. Nauubusan na siya ng panlalait para barilin ang walang hiyang lalaking iyon. Ang tanging nagawa ni Marian ay ang paghampas ng kanyang mga binti sa pagkadismaya at humiga. Sa mapait na lasa sa kanyang bibig, binalot niya ang sarili sa kumot at sinubukang makatulog muli. Tiyak na hindi siya makakakuha ng higit sa 40 kisap mata ngayong gabi. 11:38. Habang si Park Chian at Sheila ay nagseset pa rin ng bagong passcode, ang matinis na sigaw ng alarma ng seguridad ay biglang tumagos sa hangin. Natakot si Sheila habang nahihiyang tumili. Lolo, anong nangyayari? Nagulat din si Park Chian, ngunit agad siyang nakabawi. Binaliktad niya ang kahon, inalis ang bituin at ang gasoklay, at ibinalik ang kahon sa safe. Ito ay isang alarma sa seguridad. Malamang na nilabag ang Swiss Bank. Umalis tayo dito dali. Nagmamadaling lumabas ng kwarto ang dalawa at akmang tatakbo patungo sa elevator nang huminto sila sa kanilang mga hakbang, nanlamig sa kinatatayuan. Ang tanging eksenang sumalubong sa kanila ay ang walang siglang katawan ng Deputy CEO na si Donald, nakakapasok pa lang sa kanila nang may pinakamatingkad ng ngiti hindi pa nagtagal. Binalot ng takot at kawalan ng pag-asa ang tensyonado na mukha ni Donald. Nanlaki ang mga mata niya sa takot habang umaagos ang dugo sa bawat butas. Sa kanyang kamay ay inilapag ang isang pistola. Nakakalungkot na tila namatay na siya ng malubha bago siya nakaganti. Nakatayo sa tabi ng bangkay ni Donald ang isang figure sa isang itim na damit at isang maskara na may nakausling pangil. Sa sandaling iyon, unti-unting umikot ang ulo niya patungo sa direksyon nila.
Nahanap na broken bar, itinago nila ito ng husto broken bar. Tumakbo ang Black Robe patungo kina Park Chian at Sheila at isang namamaos na boses ang bumungad sa likod ng maskara. Ikaw broken bar, sino ka? Pansamantalang tanong ni Park Chian, halata ang takot sa tono niya. Nakuha niya ang pakay ni Black Robe. Black Robe cackled uncannily. Pakiusap, hindi ako interesadong pumatay ng mga mortal. Umalis ka na lang. Kukunin ko ang gusto ko at mabubuhay ka. Nagsalita ng Mandarin ang lalaking nakaitim na roba. Si Park Chian ay ganap na nawala, hanggang si Sheila ay nauutal, natakot sa kanyang talino. Lolo. Sa tingin ko gusto niyang nakawin ang mga kayamanan ng aming pamilya. Dahan daw ang naging berde si Park Chian sa mukha. Ano man ang nangyayari ay lampas sa inaasahan ng matanda, ngunit nanatili siyang nakatayo ng walang pag-aalinlangan sa harap ni Sheila sa pamamagitan ng kanyang mga ugat, na pinangangalagaan siya. Humph! Pang-aasar na sambit ni Black Robe. Sa isang iglap, ang kanyang madilim na silhouette ay dumaan sa kanila at huminto sa harap ng silid. Kasunod nito, isang itim na ulap ng mga ripple ang bumalot sa pintuan ng vault na gawa sa hindi kinakalawang na asero. Ang display screen sa pinto ay nagkawatak-watak habang ang bakal na plato ng isang pinto ay gumuho sa ilalim ng presyon. Parehong gulat na gulat sina Park Chian at Sheila, nakaugat ang kanilang mga paa sa lupa. Dahil sa nakakabinging tili ng bakal na bomb ibigay mula sa compression, naramdaman nina Park Chian at Sheila ang mga langgam na gumagapang sa ilalim ng kanilang anit. Sinipa ni Black Robe ang deformed door at pumasok sa kwarto, dinampot ang safe sa mesa. Isang mapang-uyam na panunuya ang kumawala sa likod ng maskara. Pagkatapos ay kinapa niya ang safe at ang kanyang napakalaking lakas ay walang kahirap-hirap na napunit ito. Napamura si Black Robe sa masamang tuwa nang makita niya ang kulay abong kahon na nakalatag sa loob at kinuha ito sa kanyang mga kamay. Hehe! Laro ng bata. Sinuri ng Black Robe ang bagay saglit bago bumaling kay Park Chian. Ang mga uka sa itaas ay nagpapakita ng isang bituin at isang gasoklay. Halika, ibigay ito pakiusap. Lalong namula si Park Chian sa mukha. Paano mo nalaman? Sino ka? Napakaraming kalokohan. Well, kung hindi ka makikipagtulungan, ako na mismo ang kukuha. Habang nagsasalita siya, ang itim na anino ay lumipad patungo kay Park Chian, huminto sa kanyang harapan. Gamit ang isang matikas na alo ng kanyang manggas, ang Amerikana ni Park Chian ay ginutay-gutay ng basahan bago pa man makapag-react ang sinuman. Ang gasoklay at mga susi ng bituin ay umakyat sa ere sa kanilang ningning at sinakop sila ng Black Robe ng sabay-sabay. Ang nakakatakot, fang mask ay pulgada mula sa mukha ni Park Chian, at siya ay naparalisa sa takot. Maya-maya, hindi na nakayanan ng matanda ang ganoong pabigat sa kanyang mga ugat. Kinakapos ng hininga at palpitations ang nanag sa kanya at sa huling paghinga niya ay nawalan siya ng ulirat. Lolo! Tulong! Tulong! Umiyak at sumigaw si Sheila. Paano nalaman ng isang babaeng katulad niya kung paano kumilos sa nakakatakot na sitwasyong ito? Tinulungan niya si Park Chian na makaupo habang walang tigil ang pagpatak ng mga luha sa kanyang pisngi. Natakot ang babaeng nababalisa na baka matapos sila ng lalaking nakaitim na roba tulad ng ginawa niya kay Donald. Gaya ng nabanggit kanina, walang intensyon ang Black Robe na pumatay ng mga ordinaryong tao. Higit pa rito, tila hindi niya nais na pukawin din ang labis na kaguluhan. Bukod sa isang armadong Donald na nagbanta sa pag-atake sa kanya, halos hindi niya nasaktan ang sinuman sa daan. Sa sandaling ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bagay na hinahanap niya, ang nakadamit na figure ay naging isang itim na ipoypo, na nagbabalak na dumula sa parehong paraan kung paano siya pumasok. Nang hindi na hinintay na lumabas ang Black Robe mula sa ilalim ng lupa, bumuhos ang nagninangas at mainit na aura mula sa itaas, na bumubulusok sa daanan. Habang papalapit ito, sa kanya lang napansin na ito ay naglalagablab na haligi ng apoy na bumubulusok mula sa itaas. Sumadi through fire. Kinilig si Black Robe at agad na tumakbo pabalik sa lupa.
Kahit na ang sumadi through fire ay hindi magdulot ng malaking pinsala sa kanyang paglilinang, ang langit na apoy na ito ay hindi pa rin dapat palampasin. Kung susubukan niyang labanan ito sa loob ng maikling panahon, mapapatuyo pa rin ito at hindi maiiwasan ang mga menor de edad na pinsala. Hindi na kailangang sabihin, ang bayani na dumating sa takdang panahon ay si Justin. Sa kanyang takot, mabilis niyang napagtanto ng matuklasan ang butas na butas sa elevator na ang black robe sa ibaba ay ang misfit na nagligtas sa kanya. Siyempre, hindi siya nakita ni Justin bilang isang mabait na tao. Hindi siya aalis ng walang pag-aalala pagkatapos talunin ang mga taong iyon mula sa nakaraan o pagnanakaw ng mga bagay, tulad ng ginawa niya ng may kamahalan. Mabilis na umatras si Black Robe sa gitna ng basement. Nang makita ng kanyang mga mata ang kanyang pinakabagong bisita, nagpakawala siya ng nakakatakot na ngiti. Napakatanga ko na magtaka kung sino iyon. Walang iba kundi ang kanyang kamahalan Pluto na aking iniligtas. Pinagmasdan ni Justin ang malaking gulo sa basement at dumapo ang kanyang tingin kina Sheila at Park Chian. Pagkatapos lamang makuha ang kumpirmasyon na hindi nasaktan ang dalaga, nagpakawala siya ng hininga na hindi niya namalayang pinipigilan niya. Napalitan ng ginhawa ang mukha ni Sheila habang tuwang-tuwa siyang tumingin kay Justin. Sa isang iglap, nagsimula siyang humagulgol. Si Justin ay tumango ng may katiyakan kay Sheila, pagkatapos ay maingat na sinisiyasat ang weirdo na nakatago sa likod ng kanyang itim na damit. Sa isang masasamang ngiti, sinabi niya, upang magpasalamat sa iyong nakaraang tulong. Napagpasyahan kong suklian ang kabaitang iyon ngayon. Gusto mong suklian ang kabutihan. Kung gayon, bakit mo hinaharangan ang daraanan ko? Ang kabayaran ko ay buhay mo. Ililigtas ko ang iyong buhay kahit na pinaiyak mo ang babaeng iyon, basta't iwan mo ang hindi sa iyo. Mula sa itaas, narinig na ni Justin ang gulo at halos naisip na ang taong ito ay narito upang pagnakawan ang ancestral na kayamanan ng pamilya Park. Ha! Anong biro? Sa tingin mo ba ay napakaganda ng titulo mong Pluto? Para sa akin na iligtas ang iyong buhay ngayon ay isang kapuri-puri na pabor mula sa akin para sa iyo. Halos wala kang kapangyarihang protektahan ang iyong sarili, ngunit nagsasalita ka ng awa sa akin. Isang nakakalokong tawa ang lumabas sa bibig ng lalaki. Si Justin ay hindi nagalit. Pwede mong subukan para sa sarili mo. Tingnan natin kung makakaalis ka gamit ang mga bagay na iyon. Ang pinaghihinalaang kumpiyansa ni Justin ay hindi isang bluff lamang. Bagamat hindi pa rin niya nakikita ang pagtatanim ng kanyang kaaway, nakikita na ang kanyang mga pag-unlad ay bumilis sa kabila ng napakaliit na epekto mula sa malalaking volume ng elixir na nakonsumo niya sa buong paglilinang. Higit pa rito, ang kakaibang siyanding na iyon ay sumanib sa kanyang primordial spirit at walang pagod na sumisipsip at dinadalisay ang enerhiya ng langit at lupa sa kanyang kaibuturan. Sa nakalipas na ilang araw, ang mga natatanging tungkulin ng siyanding ay unti-unting bumungad kay Justin at siya ay patuloy na sumanib dito. Sa lahat ng panahon, hindi siya nabigyan ng pagkakataong mag-eksperimento sa ilan sa mga pakulo ng siyanding. Ang kanyang cultivation ay maaaring makulong pa rin sa Tai Ching Heavenly Lightning Tribulations, ngunit ang kanyang solidity level ay umunlad sa isang kapansin-pansing hakbang. Pagkatapos ng lahat, ang agwat sa pagitan ng bawat antas ng kapigatian ng 9 Heavenly Lightning ay napakalaki at may sapat na puwang para sa pagpapabuti. Ang pakikipaglaban sa lalaking ito na nakasuot ng itim na damit ay isang napapanahong pagkakataon para sa kanya na maasa at ipakita ang kanyang mga kakayahan. Ang mukha ni Black Robe ay lumibot sa isang pangit na pagniwi na para bang narinig niya ang pinakadakilang biro sa universo. Ilang matalim na tawa ang nalaglag sa kanyang mga labi at nagsalita siya sa malamig at patag na boses, mukhang may mga taong dapat ilagay sa kanilang lugar. Nang matapos siya, bumangon sa ere ang Black Robe at nagsimulang dumaloy mula sa kanya ang isang sabog ng surreal na True Yuan habang ang mga kumpol ng itim na ambon ay mabilis na umikot sa paligid niya. Hindi na pahanga, inilabas ni Justin ang Sumadi True Fire. Ang bilis ng conversion ng heaven at earth na enerhiya ay lumilitaw na bumilis kumpara sa kanyang mga nakaraang pagkikita.
Sa pagharap sa malagim na True Yuan, ang Samadhi True Fire ay tila masigasig at nagliliyab na mas mainit at mas nagliliwanag kaysa karaniwan. Munting brat, pagsisisihan mo ang iyong mga nasabi na salita broken bar. Ang itim na robe ay nagbagong anyo at hinabi ang kanyang sarili sa mga balto ng itim na True Yuan, sinisingil sa katawan ni Justin. Laban sa puting background ng kanilang paligid, siya ay katulad ng isang itim shockwave na dumaan. Hindi naglaro si Justin. Kung tutuusin, medyo hindi maarak ang lakas ng kanyang kalaban. Ang taong siya ay nasa Australia ay hindi magpapatunay na karapat-dapat bilang isang kalaban. Sa kasalukuyan, ang Samadhi True Fire na pumapalibot sa kanya ay agad na napalitan ng isang siksik at matibay na kalasag ng apoy. Ang pulang-pulang apoy ay sumibaw na parang isang mabangis na hayop. Kaluskos, umakyat sila pataas, patungo sa baliw na itim na anino. Bang! Isang nakakabinging ingay ang umalangaw-ngaw sa buong basement. Para sa isang split segundo, tila ang gusali ay pagpunta sa kuweba sa kanyang sarili. Napaatras si Justin, at parang ang napakalaking kalasag ng Samadhi True Fire na nasa harapan niya ay ninipis ng isang layer. Bumuka ang mga labi ni Black Robe para sa isa pang masasamang tawa. Ang nakakasilaw na sinag ng refraction at ang kaakibat nitong banggaan ay sapat na sa pagkagambala para tumakas siya patungo sa daanan ng elevator. Damn it! Sinusubukan ba niyang tumakas? Bago ito, inakala ni Justin na tuturuan siya ng isang magandang aral. Sinong mag-aakala na hindi man lang siya nag-abalang lumaban? Sa katotohanan, lingid sa kaalaman ni Justin ay ang katotohanan na ang Black Robe ay talagang nagnanais na lumaban, ngunit ang nagpapanatili sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang kawalan ng kakayahan na makipaglaban kay Justin. Sa makatuwid, maaari lamang siyang magpasakop sa kahihiyan at umalis. Gayunpaman, hinding-hindi hahayaan ni Justin ang Black Robe sa kanyang paraan. Ang bilis ay hindi isang bagay na kulang sa kanya. Ang pagkakatugma sa langit at lupa ay nagbigay sa kanya ng kanyang makajos na bilis. 11:39. Sa isang kisap mata, nawala si Justin sa lupa. Bigla siyang sumugod sa harap ng Black Robe at hinarang siya sa himpapawid. Ang kalangitan sa itaas ng Buck Hansen National Park ay malamig, maangin, at nabalot ng kadiliman ang tanawin. Bukod sa malungkot na maliwanag na buwan sa itaas ng kalangitan, walang palatandaan ng buhay saan man. Walang makakapansin sa paghaharap ni na Justin at Black Robe. Mas mataas ang iyong cultivation kaysa sa akin. Bakit ka nangungulit? Nag-aalala ka ba sa pakikipaglaban sa akin? Pumikit si Justin, desperado na alisin ang kanyang mga pagdududa. Isang mahinang ungol ang umalangaw-ngaw mula sa lalamunan ni Black Robe. Lalo siyang nagalit sa patuloy na pagtugis ni Justin. Bata! Huwag mong subukan ang pasensya ko. Nilinaw ko na ang sarili ko. Ibigay mo ang kinuha mo. Pagkatapos ay pakakawalan na kita. Mukhang hindi ka titigil hanggat hindi kita napapabagsak. Isang baliw na tawa ang pinakawalan ni Black Robe. Habang ang kanyang napakalaking robe ay lumipad sa hangin, isang malaking piraso ng parang tinta na True Yuan ang bumulwak at sumugod kay Justin. Ang Samadhi True Fire sa paligid ni Justin ay nagngangalit at lumalaban sa malaking piraso ng itim na True Yuan. Ang apoy nito ay umaalingaw-ngaw at sumirit sa hangin, ayaw sumuko. Ngunit dahan-dahan, nagsisimula nang napagtanto ni Justin na ang intensyon ng Black Robe na ilabas ang naturang distributed range ng True Yuan ay hindi para atakihin siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Justin kung ano ang gustong gawin ng Black Robe. Kumbinsido siya na nakatago lang ang Black Robe dito. Ang makamulto na hiyawan at iyak ng lobo ay umatake sa kanyang eardrum, kasabay ng hindi mabilang na masakit na hiyawan mula sa mga tulad ng mga multo. Ang ganoong malalim at nakakatakot na kapaligiran ay sapat na upang takutin ang isang taong mahiyain hanggang sa kanilang kamatayan. Ang Samadhi True Fire na umiikot sa katawan ni Justin ay tila kaaway ng katakot na True Yuan, pinupunit at pinunit ang mga piraso ngunit ang Black Robe ay wala kahit saan. Hehe. May ethereal spirit clouds. Hindi kasiya siya, diba? Ang tinig ng Black Robe ay humahampas sa ambon.
Bumantong hininga si Justin at sinubukang magmadaling umakyat sa hangin tulad ng isang kisap mata ng pulang apoy na marahas na bumabagsak sa kalangitan. Ngunit ang ikinagulat ni Justin ay, ang mga tinatawag na ethereal spirit cloud na ito ay hindi mapaghihiwalay. Sinundan nila siya habang umaakyat siya. Ang Black Robe ay tila nagsasaya at nakakatakot na tumawa. Huwag ka nang mag-abala. Paano ko hahayaang makatakas ang isang batang tulad mo? Hikayatin siya ni Justin na magmadali. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagpatigil sa kanya sa pagbigkas ng isang salita. Bang! Isang marahas na putok ang umusbong sa ethereal ghost cloud. Halos sumabog ang puso ni Justin. Ang pagsabog na ito ay nanggaling sa ilalim niya. Ang mga ulap at ambon na kanina ay marang umaagos ay biglang bumulwak ng napakalaking pagsabog ng True Yuan, tulad ng isang malaking bato na bumubulusok sa isang lawa, na naglalabas ng malalaking tilamsik ng tubig. Ang pagsabog na ito ng itim na True Yuan ay mas malakas kaysa sa nauna. Sa kabila ng pagiging isang malaking hakbang na mas mataas ni Justin sa mga tuntunin ng antas ng katigasan ng kanyang katawan, ang impact ay nagpatalsik sa kanya. Ang kanyang balat ay nahahati sa kanyang katawan at ang kanyang laman ay napunit din mismo. Pati damit niya ay ginutay gutay. Damn, anong klaseng kalokohan ito? Sa dami ng mga sumpa at kahalayan, sinimulan ni Justin na itaboy ang Samadhi True Fire ng buong lakas upang masira ang mga ulap. Ngunit ang ethereal spirit clouds ay kinokontrol ng Black Robe. Pagkagalaw niya ay naabutan siya ng mga ito. Boom! Boom! Ang patuloy na pagsabog ng itim na True Yuan ay nagpahirap kay Justin at magagamit lamang niya ang Samadhi True Fire upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa ilalim ng paghaharap na ito sa nakakatakot na True Yuan, ang isa pang anyo nito ay hindi katumbas ng malakas na apoy sa langit. Ang pagsabog ng itim na True Yuan ay tila hindi maiiwasan, si Justin ay natigil at noontog sa mga ulap at hindi nakatakbo palabas ng lugar. Haha, walang silbi. Ang aking ethereal spirit clouds ay humaharang sa daloy ng True Yuan. Maraming nakakatakot na espiritu dito, na nagbibigay sa aking ethereal spirit clouds ng walang katapusang kapangyarihan. Ang iyong cultivation base ay maaaring mas mataas kaysa sa akin, ngunit ikaw ay napakabata pa. Paano ngang isang maliit na batang tulad mo ay makakaranas ng labanan sa itaas ng tribulation passing stage? Ang True Yuan Shadow Burst trick ay patuloy na nagbobomba sa kabila ng pagsisikap ni Justin na iwasan ito. Pakiramdam ni Justin ay natigil siya sa isang minahan. Hindi mahalaga kung paano o saan siya tumakbo at tumalon, walang pag-iwas sa mga pagsabog. Napagtatanto na medyo mahirap lampasan ang mga ethereal spirit cloud na ito, nagpa siya si Justin na huwag nang idikit dito. Kung magpapatuloy siya, hindi niya mabalanse ang kanyang pinsala, na humahantong sa isang pagkatalo. Kung hindi pagbutihin ni Justin ang kanyang paglilinang at kilalanin ang Samadhi True Fire, hindi niya ito makakayanan. Kung hindi ako makaalis dito, aalisin ko ito pagkatapos. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili. Sa wakas ay oras na para ipatawag ni Justin ang kakaibang fairy furnace. Ang dark gray furnace ay pinakawalan mula sa kanyang core, na nagdulot ng napakalaking shockwave. Nararamdaman ni Justin na ang kaluluwa ng hayop sa pogen na ito na malapit ng tumakas. Mukhang interesado ito sa madilim na malatinte na mga ulap ng espiritu dito. Nagulat si Black Robe na nagtatago sa itim na ambon. Ano broken bar, ano ito? Nang hindi na hinintay ang reaksyon ni Black Robe, ang malaking pogen ay nagsimulang tumakbo ng ligaw. Naunawaan ni Justin ang malaking pogen sa pamamagitan ng kanyang espiritual na koneksyon sa kaluluwa ng hayop. Ang dalawang pangunahing diskarte nito ay ang ubusin at pinuhin. Batay sa nalaman ni Justin, ang malaking pogen na ito ay hindi lamang ginamit upang pinuhin ang mga elixir. Ano man ang mga katangian nito, ang hurno ay maaaring ubusin ang anumang bagay na naglalaman ng espiritual na aura. Gayunpaman, kung ano ang huling produkto na ginawa ng hurno ay nakasalalay sa kapalaran at pagkadyos ng mga Panginoon nito. Ubusin mo lahat. Hinawakan ni Justin ang malaking furnace gamit ang isang kamay.
Ang enerhiya ng langit at lupa ay nauugnay sa banal na kahulugan at sa kaluluwa ng hayop ng malaking pagan. Nagsimula itong umakyat. Sa isang kisap mata, ang furnace ay lumaki sa laki ng orihinal nitong katawan, na ilang beses na mas malaki kaysa kay Justin. Ang malaki at dagwang bibig ng furnace ay bumuka at nagsimula itong sumipsip ng lahat ng ethereal na espiritual na aura. Ang itim, parang tinte na ethereal ghost cloud ay sa wakas ay tumigil sa pag-udyok ng mga pagsabog dahil ang buong ulap ay wala na sa ilalim ng kontrol ng Black Robe. Hindi. Imposible. Paano mo nalaman ang halimaw na ito? Habang ang Black Robe ay sumisigaw sa takot, ang itim na ambon ay mabilis na nilamon ng pagan. Nararamdaman ni Justin na kumukulo ang kaluluwa ng hayop sa furnace, makapal na alon ng masamang aura na lumalabas mula sa loob. Parang gustong lumunin ang pinanggalingan ng itim na ambon, Black Robe. Sa hindi inaasahang pagkakataon, matapos marinig ang sigaw ni Black Robe, natauhan si Justin. Baka alam ng lalaking ito ang pinagmula ng pagan na ito. Walang pakialam si Black Robe. Alam niyang wala nang masyadong true yuan na natitira sa kanya para masipsip ng ganito. Hindi niya alam kung paano nakuha ni Justin ang kakaibang magic weapon na ito. Isa na nawala sa buhangin ng panahon. Ang alam niya ay kailangan niyang tumakbo. Habang nagsimulang alisin ang ethereal spirit cloud, ang katawan ni Black Robe ay sa wakas ay lumitaw daan-daang talampakan ang layo mula kay Justin. Nakita ni Justin ang Black Robe na nagtangkang tumalikod at tumakas. Paano niya hinahayaan siya sa kanyang paraan? Huwag mo nang isipin iyon. Sa isang utos na binigkas ni Justin sa kanyang isipan, ang malaking hurno ay sumunod, dahan-dahan patungo sa Black Robe. Sa una, ang malaking furnace ay lumilipad ng mas mabagal kaysa sa Black Robe, ngunit naramdaman niya ang isang malaking kapangyarihan ng pagsipsip na humihila sa kanya pabalik. Hindi. Huwag mo akong patayin. Sa wakas, isang matinding takot ang nanag sa Black Robe. Ang banta ng kamatayan ay humihimok sa kanya na humingi ng awa. Alam na alam niya na kung siya ay nilamon ng malaking pagan na ito, iyon ang magwawakas para sa kanya. Kung ang kapangyarihan ng malaking hurno ay higit pa sa imahinasyon ni Black Robe, nagulat din si Justin. Hindi niya inasahan na ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ng pagan ay napakahusay. Matapos makuha ang napakalaking espiritual na aura mula sa ethereal ghost cloud, ang malaking furnace ay mukhang napakasigla. Isang malabong kulay abong anino ng isang malaking halimaw ang lumitaw. Dalawang pares ng mga pakpak ang pumapapak, at isang napakalaking katawan na lumabas mula sa malaking pagan. Ibinuko ng mabangis na hayop ang dagwang bibig. Umuungol, ikinapit nito ang mga ngipin sa Black Robe, hinayla siya pabalik sa malaking pagan. Hindi. Ang Black Robe ay pinakawalan ng bawat onsa ng kanyang true yuan sa pagtatangkang lumaban, ngunit mabilis niyang napagtanto na ito ay mawawala lamang at matupok ng hurno. Nako, hindi. Hindi inaasahan ni Justin na ganito kalupit ito. Gaano man niya gustong mamatay si Black Robe, kailangan niyang magtanong ng higit pang impormasyon tungkol sa malaking pagan na ito at kunin ang kayamanan. Hindi niya hahayaang mamatay siya sa lahat ng impormasyong kailangan niya. 1140. Mapalad para sa kanya, tila nakilala ng hurno ang Panginoon nito at ang kanyang mga utos. Sa sandaling naramdaman nitong ayaw ni Justin na pinuhin ang Black Robe, agad na binawi ng furnace ang ilang kapangyarihan nito. Habang naramdaman ni Black Robe na malapit na siyang ihagis sa higanteng pagan, ang kanyang katawan ay agad na nasuspine sa gitna ng hangin, hindi na nahulog sa pagan. Habang ang awa ng paglunok ay pansamantala, pakiramdam niya ay nalalapit na ang kamatayan kasama ang halimaw sa ibaba niya. Hindi siya naglakas loob na tumakbo para dito. Little. Oh wait no. Your Majesty Pluto. The Great God. Please spare my life. Hindi ko talaga sinasadyang masaktan ka. Nagsimulang umiyak at humagulgol si Black Robe. Ang pagbabagong ito ay napakabilis kaya't si Justin ay nagsimulang magtaka kung ang lalaking ito ay mas walang hiya kaysa sa kanyang sarili.
Upang manatiling buhay at alam na hindi siya mananalo, nagsimula siyang humingi ng awa sa lahat ng paraan na magagawa niya. Hinamak siya ni Justin. Hindi katakataka na ang mga babae ay may posibilidad na iikot ang kanilang mga mata sa kanya at sinabi na siya ay walang hiya. At sa katunayan, ang mga walang hiyang tao ay hindi pabor minsan. Tanungin kita, nakikilala mo ba ang pagan na ito? Nagulat si Blackrobe matapos marinig ang tanong. Kamahalan Pluto. Hindi mo ba alam kung ano ito? Kalokohan, tatanungin pa ba kita kung alam ko? Bagamat hindi ko alam kung ano ang tawag dito, alam kong maaari kang pumatay nito. Kaya magsalita ka. Ito ay isang maalamat na bagay na matagal nang kilala bilang Chaos Furnace. Chaos Furnace. Sumimangot si Justin, elaborate. Oo. Nagsimulang manginig ang boses ni Blackrobe. Ito ay isang alamat dahil kakaunti lang ang nakakita nito ng personal. Ito rin ang aking unang pagkakataon. Sinasabi na ang isa sa pinakamagulong hayop sa apat na mabangis na hayop ay tinatakan sa pagan na ito ng mga sinaunang supernaturalista. Ang selyadong kaluluwa ng hayop ay walang kamatayan at hindi nakikilala sa Shuanyi Nether Iron Furnace noong sinaunang panahon. Ito ay walang kamatayan at may kakayahang lumunin ang lahat ng bagay at linisin ang anumang bagay na naglalaman ng espiritual na aura. Medyo mahina na ang brand nito. Lumiwanag ang mga mata ni Justin matapos malaman na ang kanyang malaking pagan ay isang maalamat na bagay. Pero medyo blur pa rin siya. Ang mga sinaunang panahon. Ibig mong sabihin noong dumaong ang mga Diyos sa Earth? Syempre hindi. Iyon ay 10,000 taon lamang ang nakalilipas. Pinag-uusapan ko ang isang panahon kung saan umiiral pa rin ang mga gawa-gawang nilalang, kahit na hindi ako sigurado kung kailan eksakto. Napakatagal na. Ang mga supernaturalista noong panahong iyon ay ang nagpalipat-lipat ng mga bundok at pinupuno ang mga dagat. Nakakalungkot na hindi natin sila makita ng mga sinaunang magsasaka, pagkatapos ay umalis ang mga sinaunang magsasaka. Ang pinakamataas na antas ng paglilinang ay iyon hanggang sa Shangqing Heavenly Lightning Tribulation. Dahil nabanggit mo na walang nang-ahas na gumamit ng pagan na ito mula nang malikha ito at walang nakakita noon, paano mo malalaman na ito ang magulong pagan? Naghinala si Justin. Tumawa ng mahina si Blackrobe. Hindi ako ganoong talento. Bagamat ang antas ng aking paglilinang ay hindi gaanong mahalaga, nabubuhay pa rin ako sa loob ng 10,000 taon. Mayroon akong kaunting kaalaman noong sinaunang panahon. Sa katunayan, ang magulong hayop na ito ay palaging nabalitaan na 2 pares ng mga pakpak ng laman na may malabo na mga tampok ng mukha, 4 na maiksing binti, at isang hindi maipaliwanag na katawan. Bukod pa rito, kung ito ay maaaring lunukan. Ang tunay na yuan at may kapangyarihang pinuhin ang mga kaluluwa. Nagulat si Justin. Nabuhay ka ng 10,000 taon ng buhay. Ano ka ba? Sa kaalaman ni Justin, ang tagal ng buhay ng isang magsasaka ay hindi dapat ganoon katagal sa kabila ng pag-abot sa tribulation passing stage. Ang mga Diyos ay may pinakamataas na habang buhay na 10,000 taon at kailangan nilang umasa sa patuloy na reinkarnasyon. Kinailangan din nilang maglaan ng ilang daang taon upang maibalik ang kanilang pagka-Diyos upang makamit ang kawalang hanggan. Ngunit ang brat na ito dito ay may ganoong katagal din. Dumaan ba siya sa labanan sa pagitan ng mga matandang magsasakang Zen Icon at ng mga Diyos maraming taon na ang nakalilipas? Ito. Pagdating sa kanyang sariling pagkakakilanlan, sa wakas ay nag-alinlangan si Blackrobe. Parang natatakot siyang magsalita. Mahabang kwento. Bakit hindi ako palayain ng kamahalan Pluto, dahil nilinaw ko na ang iyong mga tanong? Si Justin ay masigasig na nagpuwersa at sinipsip muli ang itim na troyuan ng Blackrobe sa furnace. Magsalita ka lang kapag kinakausap. Wala kang posisyon para makipagtawaran sa akin. Iyak nang iyak si Blackrobe at may balak pa siyang magpakamatay. Kung alam niya kung ano ang mangyayari, dapat ay sinamantala na niya ang pagkakataon ngayon, at sinalsal si Justin ng ethereal spirit cloud at nakatakas. Sa desperasyon, ang Blackrobe ay nakapagsalita lamang ng maingat. Ako talaga.
Bigla siyang naputol ng panlabas na puwersa. Ito ay tulad ng pagsabog ng siyam na langit na ice blades na ibinaon sa bone marrow ni Justin at Black Robe. Agad na binago ng pressure na ito ang kulay ni Justin na parang hanyango. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, isang malamig at walang malasakit na malinaw na boses ng babae ang dumating. Hindi ko kayang ayusin ang ganoong maliit na bagay, walang kwentang turok. Sino ang nang-ahas? Si Justin ay basang-basa sa malamig na pawis. Hindi pa niya naramdaman ang ganitong uri ng pang-aapi. Mas nakakatakot ito kaysa makilala ang lalaking nakamaskara bago ang kanyang pag-akyat sa langit. Ito ay isang mundo ng pagkakaiba. Si Black Robe naman ay napatigil sa pagsasalita at napasigaw sa tuwa. Kamahalan Athena. Mangyaring iligtas ako. Athena. Maging si Poseidon ay hindi pa nakarating sa kaharian na ito, kaya hindi makapag-react ng maayos si Justin. Sa gayong banal na kapangyarihan lamang, muling napagtanto ni Justin na ang parehong paglalakbay ay haantong sa parehong layunin. Ang anumang uri ng paglilinang ay maaaring makamit ang lakas na ibinigay ng oras. Kahit na walang ginawa si Athena, ang kanyang mga batas ng kalawakan ay nagbigay na sa kanya ng matinding pressure. Tumangala siya sa pagkamangha, nakita niya ang isang babae na nakasuot ng itim na damit na seda, tulad ng isang diyosa ng gabi na tahimik na nakatayo sa itaas ng kalangitan. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Justin ang diyosa ng digmaan na kilalang hindi naiiba kay Zeus. Mayroon siyang itim na makinis na buhok na umabot sa balakang. Nakasuot din siya ng itim na silk skirt, kitang-kita ang kanyang perpektong figure ng katawan. Siya ay tulad ng isang Katanji tanging translucent figure, umiikot-ikot sa kanyang mahabang palda, tulad ng ilusyon ng isang pinong sculptured jade stone. Ang kanyang hitsura ay hindi mailarawan na parabang ang iba't ibang mga maseselang tampok ng mukha ay pinaghalo sa isang pakiramdam ng hindi malinaw na kagandahan. Kumpiyansa si Justin sa kanyang pagtutol laban sa magagandang babae, dahil sa kanyang pagiging malapit kina Marian, Jane, at Kristen. Ang iba pa niyang soulmate ay kakaiba at pambihira. Gayunpaman, ang kagandahan ni Athena ay hindi lamang pisikal kundi kung ano ang naramdaman mo sa kanyang presensya. Hindi mo masasabi kung gaano siya kaganda o ilarawan ito sa mga salita. Ngunit ang isang tingin ay sapat na para manginig ang iyong kaluluwa. Naghinala pa si Justin na siya ay isang kagandahan na makikilala mo sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mga mata. Ang mako-confirm niya, ang kagandahan ay talagang isang incidental product lang para sa Diyosang ito. Napakalakas niya kaya hindi na niya kailangang pagandahin pa ang sarili niya. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Justin ay ang facial features ni Athena, ito ay talagang naging Asian look. Ito ang kanyang unang pagkakataon na nakakita ng isang Diyos na muling nagkatawang tao sa isang katawan ng isang Asyano. Bagaman naging interesado akong makilala ka, hindi ko masasabing natutuwa akong makilala ang iyong kakilala. Pilit na ngumiti si Justin. Walang kahit anong emosyon sa mga mata ni Athena. Tiningnan niya si Justin na parang hangin lang. Hades, dahil may pagka-Diyos ka, isa ka sa mga Diyos at hindi kita papatayin. Ang tandang iyon, pinapunta ko siya dito para tapusin ang isang misyon, kaya hayaan mo na lang siya. Kinusat ni Justin ang kanyang mga mata at nagtanong, kung gayon, iyon din ang tagubilin mo na iligtas ako dati. Dahil kinuha mo ako bilang isa sa mga Diyos, bakit kailangan mo akong iligtas ng palihim ng hindi nagpapalam sa akin? Walang ekspresyong sinabi ni Athena, ayokong sagutin ang tanong mo. Kailangan mo lang sundin ang utos ko. Wala kang pagpipilian. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.